Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Mga ka-property, bakit nga ba kailangan natin ng agent or broker pag tayo bibili ng bahay? Number 1, you will save time and effort. Mga ka-property, kung importante po sa atin ang oras natin, pakitype naman po sa comment section, time is precious. Dahil important po sa atin ang time, kailangan po natin ng agent or broker. Kahit ako po ay broker, pag bibili po kaming mag-asawa, naghahanap po kami ng broker at hindi po kami nakikikomission sa broker. Dahil ang agent or broker ay mas better knowledge sa mga binebentang property dun sa area. Most of the time, yung mga nakikita po natin sa internet, yun ang akala nating best. Mga ka-property, pag kayo po ay nag-inquire ng property sa aming group, ang Great Tempa Realty, bukod sa in-inquire nilang property, nagsasend po kami ng 3 to 5 properties para sulit po ang time natin sa pag-view ng property at marami po tayong matitingnan na property. And mostly, ang positive feedbacks po sa amin, mabuti na lang may iba po kaming pinakitang property at yun po ang nagustuhan. Number 2, agents and brokers have the expertise sa tamang proseso sa pagbili ng bahay. Ituturo po ng agent or ng broker ang tama at safe na paraan sa pagbili ng bahay. Kaya during your tripping or your viewing, maigi ay tanungin ninyo ang nag-a-assist sa inyo kung knowledgeable ba siya sa real estate work niya. Kabisado niya ba ang proseso? Marunong ba siya mag-title transfer? Mga ka-property, ipa-explain po nila ang kontratang pipirmahan po nila. At tanungin po nila ang mga iba pang babayaran bukod sa selling price. Tanungin na rin po nila kung may promo po para may discount na rin po tayo. Ipa-explain po natin ang mga terms at ano ang mga included at mga excluded. Baka mamaya, hindi po marunong ang agent or broker po na nag-assist sa kanila. Kaya mga ka-property, choose your broker or your agent wisely. Number 3, agents and brokers will do the paperwork. Again, kung hindi marunong ang agent or broker nila sa trabaho sa real estate at magpapaahente lang kayo sa kamag-anak or kaibigan nila na hindi naman po talaga ahente, dapat alam ng agent or ng broker ang laman ng kontrata. Alam mag-process ng title transfer para kayo po ay maprotektahan. Number 4, protect the buyer and the seller. Ito po ang duty ng reliable agent or broker, hindi seller lang po ang kanyang poprotektahan. Kaya dapat knowledgeable po talaga ang agent or broker because the agent or the broker will help you ma-prevent po ang fraud or lokohan, misrepresentation, and other forms of conduct. So tell me po, kung kayo po ay magdadala ng agent na hindi naman talaga knowledgeable sa real estate para lang po mangumisyon, paano po kayo po protektan at hindi po maloko? Tandaan po natin mga ka-property, milyon-milyon po at pinaghirapan po natin ang pera pong ipangbibili natin sa bahay or property. Mga ka-property, I hope mamili po talaga tayo ng agent or broker na marunong po sa kanyang trabaho. Sana po ay nakatulong ang aking video. Kung kayo po ay may katanungan, pakisulat lang po sa comment section below. Again, this is your Kuya Francis. God bless po sa ating lahat.